Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the 10 of Wands, the Ace of Cups, the Queen of Pentacles, and the 10 of Swords. Okay, so maaaring may mga problema na haharapin or may mga magiging problema kayo sa relationship ninyo, lalong-lalo na kung kayo ay nagsisimula pa lamang. Okay? At isa sa magiging solusyon sa mga problema na ito is kung magiging mas kampante ka or mas secured ka sa self mo. Okay? So, it can be, for example, jealousy. Kasi kung secured ka sa self mo, kampante ka, okay, hindi ka magsiselos kasi alam mo na seryoso siya sa'yo or committed siya sa'yo. Okay? Or pwede naman na magkaroon ng problema kasi nakukulangan ka sa effort niya towards you, kaya tuloy hindi mo na-feel yung security. Okay? So, kumbaga, para masolusyonan yung problema, you both parang kailangang magkaroon ng security and stability sa emotions mo or sa relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have the Ace of Pentacles, the High Priestess, the Six of Swords, and the Knight of Wands. Fortunately, mukhang willing naman yung person mo to really commit to you or give you the security na gusto mo. At maaaring magkaroon din ng mga positive na mga pagbabago sa inyong samahan. Lalo, parang magte-take initiative din yung person mo to really make you feel na gustong-gusto kanya, mahal na mahal kanya, at wala kang dapat na ika-insecure. Okay? And then we have here the Four of Swords, the Ten of Pentacles, and the Tower. At dahil dyan, pwede kang makaramdam ng pagiging kalmado, relax ka lang kasi nga nafe-feel mo or na-appreciate mo na talagang committed siya sa'yo. Okay? Na para bang dahil dun sa mga naging problema is mas naging parang open or nailabas lahat yung mga saloobin or mga problema na nakatago in order for the both of you to fix it. Okay? And then we have here the Eight of Swords and the Five of Swords. Ang tanging kalaban mo lang dito is if you will be overthinking. Okay? Or, yeah, parang ang conflict dito, ang pinagmumulan is yung, paano ba? Pwede kasi na ikaw mismo yung problema eh. Parang ikaw mismo yung nagpapahirap sa self mo. Na wala ka naman dapat na ikasi insecure talaga or wala ka namang dapat ikapraning or ipagduda. But the problem keeps on arising kasi you are unable to let it go. Okay? Na parang feeling mo palagi siyang may inililihim, itinatago sa'yo.
And then we have here the Six of Wands. Ang ibig sabihin niyan, love yourself. Okay? Kasi kahit anong pagpapakita nitong tao na to sa'yo ng pagmamahal, hindi mo yun ma-appreciate. Kung sa sarili mo, hindi mo kayang mahalin yung self mo, hindi mo kayang ma-appreciate yung sarili mo. Kasi parang ang problem na dito is sarili mong insecurity. Nobody can make you feel secured kahit nasabihin natin ibigay niyang tao na yan lahat-lahat na sa'yo, pero insecure ka pa din sa self mo, walang mangyayari. Okay? Kawawa lang, kumbaga, yung tao na yun, kung ine-expect mo na mapunan niya, kumbaga, yung mga bagay na hindi mo kayang punan sa sarili mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Seven of Swords, the King of Wands, the Star, and the Nine of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, maaaring yung taong iniisip mo gabi-gabi ay pwedeng nakukonsensya na sa kung ano man yung nagawa niya sa'yo. At dahil dyan, lalong-lalo na kung halimbawang hinihiling mo or minamanifest mo na manumbalik sa'yo ang itong tao na ito, is posibleng mangyari yon at bigla siyang magpapakita sa'yo ng kagustuhan, okay, or ng affection or being passionate towards you. Okay? And then we have here the Queen of Wands, the Judgment card, the Page of Pentacles, and the Nine of Cups. Especially if you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na para bang nadinig na talaga yung mga panalangin mo at makakaramdam ka dito ng kaligayahan, contentment, happiness in the next couple of days, kasi feeling mo talaga nagseseryoso na siya sa'yo, nagkukumit na siya sa'yo, feeling mo rin nagkaroon na siya ng realization about you, kaya somehow it is making you feel more secured. Okay, parang nagiging confident ka sa sarili mo or sa relationship ninyong dalawa. And then we have here the Empress, the Devil, and the Six of Wands. At dahil dyan, maaaring mas maging stronger pa yung bond ninyo sa isa't isa, yung connection ninyo. Parang mas tumitibay pa yung attraction ninyo sa isa't isa. Parang mas lalong tawag dito, basta lumalalim yung attraction ninyo sa isa't isa, na feeling mo talaga binibigay niya lahat sa'yo, ang atensyon, ang oras, okay, and really, parang you feel like he or she is committing to you, and nagiging stable dito yung emotions mo, na lahat ng mga pinag-worry mo noon at in-overthink mo noon ay wala na. Okay? And then we have here the Page of Cups and the Strength card. So, patuloy kang susuyuin itong tao na to. Parang patuloy siya dito na nagpapakita sa'yo o nagsasabi sa'yo ng mga magagandang bagay. Mukhang sincere naman siya sa mga sinasabi niya or ginagawa niya. Talagang gusto niya na patawarin mo siya.
Or yun yung way niya para mapatawad mo siya. And then we have here the Sun. So, ibig sabihin, magiging masaya yung connection ninyong dalawa sa mga susunod na mga araw. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kaya yung posibleng mangyayari sa mga Pisces sa mga susunod na mga araw. We have here the Three of Pentacles, the Hierophant, the King of Cups, and the King of Pentacles. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, mas magiging cooperative sa'yo yung person mo. Okay? Kung halimbawang may problems kayo sa relationship ninyo, parang willing siya na makipagtulungan para maisaayos ang relasyon ninyong dalawa. So, mararamdaman mo or makikita mo talaga na committed siya to you at talagang mahal na mahal ka niya sa mga susunod na mga araw. Okay? And then you have here the Justice card, the Moon, the Ace of Cups, and the Ace of Wands. So, dahil dyan, maaaring nakukuha mo or makukuha mo yung mga bagay na alam mo na deserve mo. Kung may mga problema nga kayo, maaari itong maisaayos or mabigyan ng hustisya yung mga pagkakamali. Kung may mga lihim, maaari ito na ma-reveal sa'yo at again, maitama. So, lahat ng mga confusions mo, katanungan mo, or doubts mo about this person ay maaaring mawala. Kung halimbawa man na naghiwalay kayo nitong tao na to, ibig sabihin lang magkakaroon kayo ulit ng new beginning or marirenew yung pagmamahalan ninyong dalawa at maibabalik yung sigla, yung pusok, basta yung romance in the relationship. Okay? And then we have here the Ten of Cups, the Seven of Pentacles, and the Two of Wands. Ibig sabihin, Ten of Cups, yung parang happy in all aspects in your relationship. Okay? Na maaari rin meron itong maging magandang patutunguhan or kahihinatnan in the future. Parang there's a good future ahead of you. Okay? Or maganda yung future ninyong dalawa. And then we have here the Ace of Swords and the Tower. Again, it talks about communication, openness, honesty, parang ganon. Or making things clear about the things na pinag-awayan ninyo or mga naging problema ninyo. Parang yun yung solution sa kung ano man naging problema ninyo na dalawa. And then we have here the Sun. Ibig sabihin, blissfulness, happiness. Okay, na yun yung maaaring maramdaman ninyo sa mga susunod na mga araw. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.